Oh, ba't kayo napasyal? Crush engine. Mainit. Dali, ba't kayo napasyal? Apalaga. Ikaw ano? Yung mga issue na tatalakayin ko yan. Issue. May pag-uusapan ba tayo? Mga kuya, no? Ano pa ba mga pwedeng Ibig pag-usapan? sinara na natin ang usapin. Na tayo lang ang tunay na kulto. Yes. Anong, Hey, kuya, benefit nga kuya ng mga kapatid natin. Baka may mga viewers pa kuya. wala na. Talaga kuya gumagalaw ah. Intensity ano. Speaking kuya ng intensity kuya, di ba? May nangyari sa Iceland. Naku, alas sumabog yung Nga po mga... ngayon, naka-under state of emergency 4,000 sila. earthquake yata yung ay, Bondi Creek meron yan. Araw-araw ako nakagapay, amaga pa lang. May nagre-report na sa akin. May application ng earthquake eh. Yeah, ikaw ano, ako mag-interview na lang. Kayong show nyo to. Ikaw Dennis, anong pinagmamalaki mo rin? Wala ko, gospel lang. Gospel lang. Gospel lang ba? May gusto ka pa sabihin. Hindi yun nga lang yun. Nakita ko sa salita yun. Hindi na makasinig. Salita ka na. Ikaw kasi mag-isip ka pa si Dick. Anong gusto mo, Dick? Ano pa naman yung kamay mo? Na ano po, nadaganan ng crush injury, nadaganan po ng apala doon. Karman. Karma, college arm. Ang right hand mo kasi. Right hand. Pakasalanan. Sinakid po. Sige, ano gusto mo sabihin? Hindi. Ha? Gali. Pagiging Pagiging ano? intellectual. Pagiging disgrasyado. Paano po malalaman yung Ano? yung reality saka yung hindi reality ang tawag. Ay, nagsawa na ako. Kay Boy Chris mo sasagutin niya. Kaya niyo si Kuya Boy niya. Si Kuya Boy, alam niya yan. Boy, ano rin yung kaiba ng Simulation hypothesis. Real taka daw Reality. Simulation hypothesis, ha? Sige nga, Boy. Ikaw nga, Boy. Dali. Dali, kahit ano. Yung sarili mo. Artificial. Sarili mo mundo. Total eh. Artificial. Anong malalaman mo kung truth, realidad o artificial? Oh, yan, yari. Debate na to, debate. Wala si Elon Musk dito. Hindi ba ano kayo? Malaman mo yan. Oh. Nasa sarili mo yan eh. O, sarili mo pala eh. Di ka Wala ka pala eh. Ano argument mo din? Ano argument? Sa iba yung Kasi reality. kung alam mo sa akin, kami alam namin ang kikilos namin. Tsaka ano pakialam mo ka mo? Hindi mo. Ikaw, Marvin. Ano ba? O si Billy. Baka Si Billy. Billy, wala gusto sabihin. Debate tayo, Bill. Yung reality, yung tunay na reality, yung absolute ng Diyos. Alam na nga namin yan. Yung artificial, kagaya ng daigdig na ito, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng Holy Spirit ng bawat nasa Christian. parang si Pastor Billy to. Tanungin mo ngayon doon na yung K-pop na yun. K-pop. Mingo. Ang update sa Korea. Mingo. Hindi ano gusto mong sabihin. Reality sa kayong Huwag artificial. na yung tanong-tanong, sagot na lang. Good na. Para sa akin lo yung kumbaga yung artificial yun yung mga belief system. Narinig ba yan? May mic Sa lang atin daw. po nung daigdig na ito, yung worldview na ininput po sa atin. At yung reality po, dun po pumapasok yung kumbaga yung yung gospel po eh. Yung death, burial, resurrection, ascension, descension po. Nasa. Simple. Tiklop na tayo. Si Kurak. Tanong si Kurak. Lapit ka rito, Kurak. Daan tayo ka rito. Yung ano natin, Focus mo si Kurak kasi Focus mo. propeta yun eh. Hindi ka rito. Yan, tingnan mo yung damit niya, pumapatay. gospel ka. Yeah, sabihin mo. Ano kukuha ba yun niya? Wala ko po. Yeah, Kurak, lakas mo. Yeah. Ano talaga na may seeds talaga ang Panginoon na nahantay natin ang Panginoon. Siyempre, gospel na nahantay natin ang Panginoon. Darating talaga rapture. Usapan natin rapture. Kasi na-review pa tayo. gospel talaga maintindihan yun. Panawala din na maintindihan yun. Maintindihan. Yun. Amen. Bye-bye. Yung gospel na Kamagog, salita ka na. Kamagog. Kasi pagka ako na yung merit, ay baka. Sige.
Naimin lang. Kaya yung ano ba, Oh, sige. yung Pagbigyan sige, bili nyo. yung tinukoy natin na water and fire. Pero may subset na water and fire doon sa water at yung fire may water and Ay, fire may ulitin na subset. lang. Pakiano na lang. Yung yun. nakaraan na upload. Ay, siguro na yan. Paulit-ulit. Sa live. Pwede po bang mangyari rin sa bawat sa na maintindihan na yung Gospel of Christ ng early medieval may subset na Gospel of Christ, Gospel of God. Intindihan nyo? Di ba tayo intindihan? Subset, Subset. Gospel of Parang- Christ, parang Gospel galit. of God. Eh, pwede ko bang alam na lang, kuya? Si Marvin. Kuya, sa kabila na kuya nung very complex na mga ano namin. Kuya, lang po kami. Para lang po, from complexity to simplify, kuya. Dahil dito dun sa ginagalawan nating imperfect world talaga. Gulo eh. Kaya, so, kuya, yung pwede, saan tayo pwedeng humugot dun sa kaguluhan na yan na para once and for all, para po pagdating ng Panginoon, o kaya meron pang mga interesado kuya na makinig sa mga simple, kasi nga po yung social media saka yung internet sobrang punong-puno na po eh. Pero yung hugot na lang tayo, kuha na lang tayo para po masettle na itong mga issues na Mas dapat. makikisaw-saw pa tayo sa kaguluhan nila. Si Kuya Boy, yung ano, parang may gusto siya. Mga masumbatan na naman ako pagka. Sige nga kuya, hindi Boy, pinagsabi ano? na. Sige, tribulation na yata. Boy. Na si Boy. Ano may gusto ko pa sabihin? Nagbihis pa siya. Oo nga po kuya, ang ganda nung attire niya. Mas papis. Boy, sige, banat. Narinig tayo buong dagdig. Nag-aantay sila sa Kasi sinasabi. yung hinihintay natin na pagdating ng Panginoon Diyos talaga. At darating lang ang Panginoon Diyos talaga pag talagang nangyari na talagang kaguluhan sa Middle East. Para itong ano, parang IC, ayun, yung CI eschatological. Pag yung kaguluhan na yan, hindi dumating siya, walang kapayapaan. Ganyan yung mga Iranian eh. Kailangan magkagulo bago dumating na sa alay ko, Iranian to. Ay ikaw, may kanina yung nalaglag siya. Hindi lang yun yan. Base sa mga napapanood ko sa YouTube. Sa mga debate ng mga Christian tsaka atheist lang. Parang kadalasan lang, parang mas nagiging nananalo yung mga atheists compared sa mga Christian. Parang Parang mas... iba na yung paniniwala. Hindi lang. Hindi lang pagkasabi. Hindi lang parang mas... Hindi mo totoo, parang may sali ka na kasali ka na sa merienda. Hindi. Sa wala. O, last mo na to. Last ko na to. Parang pumapanig ka na sa Hindi lang sabi niya pag-doon. Hindi, parang ano lang lang. ayos-ayusin mo yung salita mo. Yung buhay mo ha. Parang mas nagiging ano sila yung... Parang mas magaling. Nako-conquer nila yung mga Christian lang parang yun daw. Yung parang mas may... Minsan parang mas may point yung mga argument nila compared sa mga Christian. Anong Dapat opinion? panig tayo sa mga Christian kasi sinilang tayong Christian. Baga yan, parang pumapayag ka na Hindi naman lang. Baga parang sa labas lang sila. Parang... Kumbaga nare-represent ba talaga nila yung Diyos talaga na... Sino pa? Opinion nila. Ako po yan, may dagdag Ay, po may ako. dagdag. Ay, sige, Dagdag ka na Billy. naman. Sige. Di ba po kanya Sige, ayahin nyo na ako. Sige. Di ba po yung Gospel of Christ, Gospel of God, early medieval, Gospel of Christ. Last days, Gospel of God. Yung early medieval, may Gospel of Christ, Gospel of God, na subset ng Gospel of Christ nila. Opo. Tapos yung last days, may Gospel of God, ang subset, Gospel of Christ, Gospel of God. Nangyari kila Pablo, naniwala sa Gospel, namatay sila, nabuo nila yung Gospel of Christ, na mayroong subset. Tapos yung naman sa last days, ganun rin po. Ang mula tayo 1992 to 2022. Di ba dati na natin din Opo. Ano ko lang po, na sila po yung Freddy, ang parang nilarawan ng early medieval. Sila yung nauna. Hindi ba? Ilang beses natin diniscuss yan. Tapos si... Boy, ano ba? Bago ba yan? Luma na yan. Yung Luma Vincent, na yan, Bill eh. yung Gospel of Medyo God. bago. Baka mga magsawa sa atin. Ang mga medieval kasi, hindi natin kapanahunan yan. Kapanahunan yan. nila yan. Nakapanahunan nila. Kapanahunan natin ang ating sukuyi kung kailan darating. O bago magkagulo, ay yung mga patalim. Ano ko lang yun, no? Yung kaliwanagan po ng Gospel of God sa last days. Ito na yung mga sige-sige tsaka oksot. Sa last days, may subset eh. Bali ba no? Sputnik itong sa... Yung sa early medieval, sa larawan Hindi ka, Dick. Baka may gusto mong malo sa Ito gulo. baan tayo sa Paggaling ko pa, Dick. Ano ka? Linawin mo, Dick. Hindi sila nagkakaintindihan. Siya kakanindihan. Para sila mga Christian, ang gugulo. Sige. Kaya yun ang ibig Sige, Dick. Ikaw, Dick. Anong ano mo ba? Ano lang? Simple. Sige, simple mo. Simplify mo, Dick. Yung mga kinamatay na mga
yung sa Access Book of Martyrs. Mga namatay po yun. Sino naman yung sino? Pinagulo mo lala. Sabi po, Malalang yung bautismo nila sa tubig, yung Gospel of Christ, yung Gospel of ganun, literal na kinamatay nila yung gospel na ano, yung wala daw, ano yung pangalan ito. Yung isa sa medieval Christian nung 15... Kaya ako kayo pinapagsasalita. Kasi sinasalamin ko kung sino ako. So dahil ang gulo-gulo nyo, ang gulo-gulo pa na mga nire-lecture ko rito. Ang gugulong ka ngayon, no? Sikit pa, wala pa. Haluan panikit, lalong gugulo. Ang gulo eh. Anyong lupa. Sige, ikaw mag-o, hanggang gusto nyo, sige, bayan nyo lang. Mags, show mo yan. Sige. Kaya mo na lang. Ano, bakit na? Si kuya na lang maglilinis ng kalat. Sisi naman nyo ko, sinosolo ko yung ano, kaya nga lumabas ako rito kasi pag nagsulob ako lagi, di ba? O ikaw, sige, anong doubt mo, anong duda mo? Sa akin, wala naman akong duda lo, ano lang. Ano? So, wala raw duda, tapos ano lang. Yung ano, yung bakit di pa tayo kinukuha? Parang ganun po ba? Bakit parang kasalanan pa natin? Bakit ganun? Magkakating kayo kayo po Wala naman kasalanan ni Jesus, ikaw naman. Kaya nga po eh. Magkakating kayo po Magbintang ka sa Panginoon. Hindi po. Tayo po, baka sa atin po yung ano, yung problema. Oo, problema. Ay, malamang-lamang ka. Yung po yung ano ko eh. Ikaw, sige, baka, ikaw, Dennis. Sige. Iwanan na lang yung ako ng 2 minuto. Di nga lo, sa... Gusto naman. Sa na-observe ko nga lo, na yung mga tinatopic yung Friday tsaka Linggo. Na parang yung claim nga natin lo, napakataas din. Pero yun nga, di tayo mabot sa ganun-ganun na. Ganun lang, basta nag-claim tayo. Marami tayong considered na yun nga, kung may kita tayo makikita sa labas, hindi talaga, baga bagiging ano tayo, iba. Kasi nga, buray mo man naman lo, yung mga ano natin, yung claim natin na tayo lang ang totoo, parang nakakasiwa yun. Huli, baga, ang dami mo pwede consider, buong daigdig, billion ng mga tao. So, tapos itong itsura natin. Kaya nga din, di ba? Hindi ka totoo. So, napakahirap. Hindi ka naman masyadong habag sa sarili. Kaya mo pang balayin. So, yun lang yung sa atin. Parang it's too good to be true. Oo nga din. Baga kasi tayo dapat. Oo, buli. So, sa atin, baga yung doctrine kasi di talaga nila naswak yung talagang tamang soteriology na doctrine. Ano pa habang gagawin natin? Pagbibintangan pa natin sila na sila hindi nakakaintindihan. Hindi kaya tayo yung may problema. Baka internal. Talino nila, di ba? Nag-aaral sila. English. Dahil lang karanasan tayo, kailan lang sumulpot. 30 years pa lang yata tayo. 30 years lang. Sila 2,000 years na. Boy, baka may gusto ko pa sabihin. Kaya ilang taon naman binigay ng gospel ni Cristo nung pumunta sa langit? Ilang taon ba yun? 2,000 taon. Naibigay dito sa mga early medieval. Diba, makita pa yung Jesus? Oo, binigay sa early medieval. Oo, 1,000 hanggang ngayon. Kulang na lang ng 7 taon. Hindi, hanggang ngayon, ba't hindi nila paniwala ng mga tao na yan? Tayo nga, hindi makapaniwala. Ano ko lang kung anong petsa, kung anong... Pero kailangan maniwala na tayo para dumating na si Lord. Sige. Kuya, yung kailangan natin po. Parang sinasamantala nito. Kailangan itiyak po natin doon sa 2023 at saka 2024. Hindi sila pwedeng maging kaparehong rapture. Magkaiba po. Kailangan yung tiyak, yung pinakatiyak, 2023. Yung 2024, sabi ni Kuya Boy mo, 2024 pa. Oo, yung nga po eh. Ano ba totoo sa inyo? Pag-usapan po. Na ano? Sabi mo, ang rapture 2024, Bago na 2025. talaga sa totoo sa 24 pa. Tagal pa pala eh. Saan tayo mag-live pagka January na, February? Wala ko po. Si Billy, ano naman yung ikaw? Bakit Hindi, 23? Ay, Skit, halika rito. Para maano natin po kuya yung nalaman natin sa 2023 na kalagayan natin at saka yung 2024 para mawala yung yung focus natin doon sa malayo pa pala. Hindi. Kailangan ngayon po maintindihan ng bawat para manabik tayo. Oo po. Para hindi yung... Kasi kung mag-aantay tayo, Bill, di na dumarating, daming nawawala sa atin. May nawawala sa sarili, may minsan nawawala pa eh. Kit, anong gusto mo sabihin? Sa katinguan. Ikaw huwag kang kahit may virus ka, dali.
Ano po, share mo yung virus mo. Share mo yung virus, hindi mo. Lapit ano na po, kayo lo, dito. Ibitin nyo ng alambre para hindi kayo matama ng virus. kumbaga ano lo, yung tungkol nga po dun sa ano po kanina sa LGBT po, kung ano po yung dapat na i-practice po ng talagang anak po. yung anak na po kumbaga ng Diyos po lo, sa pamamagitan po nung gospel po. Kaya sabi ko, mamaya na yung sagot. Kaya walang inaantay ngayon si kundi hindi naman naantay niya si Jesus eh. Hindi niya inaantay yun. Inaantay niya kung sagot ko kung paano. Tawa siya. Baka sakaling makapractice pa. Sakaling makapag-practice pa. Naligtas ka na nga, tapos gusto mo pang practice. Sino pa? Marvin. Sa akin kuya yung siyempre kuya lagi nating at talaga naman dapat kuya ang Panginoong Hesus yung paradigm sa lahat ng ating pag-measure po sa truth o siya yung padron. The truth and the life. Pero kuya, in contrary kuya, yung panahon ng Panginoong Hesus, sabi nga natin na talagang sa kanya kung yung truth ang hahanapin, hindi mo talaga makikita yung truth in the standard po ng mga nagque-question sa kanya nung araw. Ngayon ho, at this tong present time natin na yan, dahil po ang Panginoon Hesus wala na po, ang Holy Spirit nandito, hindi pa nga po talaga nakikita. Kuya, anong pwede nating tayo yung mga dumaan sa gospel, ano naman kuya yung standard or na pwedeng makita sa atin ng mga non-believer? O magsiset ba tayo kuya ng mga moral standards o meron ba tayong moral obligation sa kanila kuya? Sabi nga ni John Lennox kanina, ang Diyos daw hindi theory. Yan ay persona. Diba? So, yan ang sagot sa tanong mo. Kaya lang, si John Lennox, hindi rin niya alam yung essence o substance ng sinabi niya. Kasi ang ang kasaysayan, kung mapupunan nyo, lalo na yung Kristyanismo, lalo na yung Judaismo, yung Israelites. Nabubuhay sila, hindi naman sa persona, di ba? Sa bagay, nakakasama nila kung isang si Yahweh, yung Elohim, sabi nila. Pero yung Diyos na nasa loob nila sa pamamagitan ng Espiritu Santo, wala sa kanila yun eh. So walang persona na pwede lang sabihin tulad ni Pablo. Persona yun si Jesus Christ ang buhay nila. Yung mga unang Kristiyano. Pero nung pumasok yung theology, yung Bible, nauwi sila sa morality. Kaya kung isa, naging kalaban pa ng Panginoon Jesus, yung tinatawag natin titik eh. Kasama na yung Bible, di ba? Bagamat napaganda ng Bible. Mabanggit ko lang ito, no? Kasi kahapon, tinatanong ko sarili ko kung tatawagin ko pa ang sarili kong Christian. Diba? Kasi nung ko pa sinasabi, ayaw ko ma-identify sa mga Christian sa buong daigdig. Kasi hindi ako naniniwala na may mga Christian sa buong daigdig. Kasi yung Christianismo, ang alam ko, para may practice mo yan, ipamuhay mo si Jesus Christ. Hindi yung sinulat ng mga disciple ni Jesus Christ. Yun nga yung Bible, God, the Gospels, Book of Acts, yung mga Romans, 1 Corinthians, etc. Para si Jesus Christ, yung nandito siya, sabi niya, ba't yung sinasaliksik niya yung kasulatan? Parang ngayon, di ba? Bible study, theology. Di ba nyo alaman niya ako yung nilalaman yan, di ba? Yun, nandiyan na si Jesus Christ, naghahanap pa sila ng Jesus Christ sa Bible. Di ba? Wala, hindi pwede yan. Doon na yung persona. Kaso pag sinabi natin ang Panginoon Jesus, saka tayo isa, blasphemous yan sa kanila kasi papanggap tayo yung Diyos o kaya si Jesus Christ. Sabihin nila, nandiyan na yung Antikristo. Di ba pangalan nyo, Antikristo? Antikristo. So sinasabi ko, yung sinabi ni Kristo na I am the way, the truth, and the life, hindi naman niya sinabi yun nung hindi pa siya nababautismo, di ba? Tama ba? May record ba sa Bible na nag-claim siya ng gano'n? Hindi. Sinabi lang niya, nung ama na, yung buhay yung Espiritu Santo ng Ama, siyang buhay niya. So talagang the way, the truth, and the life, originally, ang Ama. Hindi si Jesus Christ. Gets niyo? Yes. So dumating na yung panahon na yun sa historical Christianity, tayo ngayon, dumaan tayo sa tawag natin, Gospel of God, na ayaw tanggapin ng iba. Kasi Gospel of Christ lang daw. Sige na nga, Gospel of Christ. Kaya lang wala tayo sa death, nandun tayo sa burial. Wala tayo sa resurrection, nandun tayo sa ascension. Nandun tayo sa Pentecost na kung saan, hindi lang yung Holy Spirit ni Cristo, kundi yung Holy Spirit ng Ama. Kaya nakiklaim natin ngayon na kung paano si Cristo nagsabi,
He is the way, the truth, and the life. Likewise, nasasabi natin, we are the way, the truth, and the life, yung church. Yung church, singularly, bilang collective church, He is the truth, He is the way, He is the life, di ba? Yun ang modern na ibig sabihin ngayon, I am the way, the truth, and the life. Madali salita, lahat ng kinlaim ni Kristo, I am the bread of life, I am the light of the world, I am the door, I am the lahat. Yan ang dapat i-claim ng church na itong church na to. Na kung saan, dumating tayo sa point na hindi lang yung Holy Spirit ni Kristo ang buhay natin doon sa bago nating kaluluwa after tayo dumaan sa gospel. Kundi yung Holy Spirit ng Ama, pang kiniklaim natin buhay natin. Kamukha na si Kristo nandito. Na kaya natin nasasabi, ito nasabi ni Kristo, na atin lahat yan. So sabi nga sa Bible, as Christ was, so are we. Kaso, si Kristo, nung nandito siya, hindi naman siya Christian. Diba? God yan siya. Kung ang pwede natin gamitin yung salitang yan, bagamat parang hindi magandang pakinggan, di ba? Nasanay tayo sa Christian eh. Di ba? Pag sinabing God yan, o kaya aman yan, amay. Parang, pwede ba yan? Aman yan. Baka mang yan ang labas natin. Wala mo siya, pero yun na nga eh. Nung isang araw nga, parang bala kong isulat eh. Parang si Bertrand Russell, nung nabubuhay pa siya, yung English mathematician philosopher. Nabasa ko yung libro niya, kung di ako ganito ngayon, baka naging atheist ako. Ginawa siya libro, Why I Am Not a Christian. Binasa ko. Buti lang, may background ako sa Christianity, sa theology, dahil kung hindi, noon pa naging atheist na ako. Pero, yung point ito, kung ba't sinasabi ngayon na I am no longer a Christian. No? Hindi dahil ayaw ko si Jesus, siya pa rin ang buhay ko doon sa aking kaluluwa. Kundi si Kristo, may-iisa kasi yan eh. Diba? After 7,000 years, babalik na siya doon sa kanyang pagka-Diyos. Nasundan natin siya ron eh, dahil nga meron tayong gospel of God na in preparation doon sa mga living saints na hindi natitikim ng kamatayan dahil nga namatay na sila nilibing, nabuhay magulit, tumakan sa langit, babae ng Holy Spirit ni Kristo, pati nga na. And so therefore, tayo na yung tinatawag kong hindi na Christian, kundi kaya mo kung ano itatawag na dito kasi ang mambuhay natin eh, di ba? At hindi tayo nag-operate sa soul, kundi sa spirit. Subject sa atin yung soul, tsaka yung body, kaya hindi tayo nabubuhay sa laman, kundi sa spirit. Kaya hindi tayo gumagamit ng pure logic, per se, kundi gumagamit tayo ng love. Yun. Highest form of law. God is love, yung buhay natin, persona, ang Diyos Ama. Si Kristo kasi may mistiso nga yan eh. Law at saka love. So, ngayon yung tandaan nyo, love yung city of God, yung baba, law. O, diba? O, si Jesus Christ, kung makukonekta sa Old Testament, kasi siya yung Yahweh dun eh. O, siya din yung Elohim, diba? Na kasama sa mga gods. Kung siya yung El doon, yan ang Yahweh. O, na hindi naintindihan ng mga scholar ngayon, na pinagpipiyasan tuloy ng mga atheist. Sana mga bagong mga salitang mga bagong labas ng mga PhD. Pero hindi Christian, tulad ni Barterman. Kaya nang kanina, meron parang isang Jewish na Jewish siya, hindi siya niniwala sa Bible, niya, nagle-lecture siya ng Bible. Bago siya, nagtuturo sa mga malalaking doctoral studies sa buong daigdig, ganyan. Hindi raw totoo yung Bible. Pero mas marunong pa siya mag-lecture eh, kaysa mga Jewish at sa mga Christian. Pag narinig mo yun, hindi mo alam yung ating pinapaniwalaan dito na persona ng ang Diyos sa buhay natin. Siya, nakikita niya myth, ang Old Testament, pati New Testament. Pinag-aralan ko yung utak niya kanina. Hindi siya ubra kay boy. No? Pero siyempre, may mga PhD sila. Yan, nakikita ko napaka-layo pa nila sa natutuwa natin. Kung bakit? Kasi yung author ng truth, ng reality, na kanina pa niya pinag-uusapan. Ayan, Diyos talaga. Wala namang iba yun. Diba? Lang hindi nga tayo maintindihan kasi pag tayo nag-iipag-usap, lumalabas tayo doon sa matrix nila, yung kanilang paradigm na sinasabi. Yung sinasabi nilang standard of logic sa daigdig, sa universe. Wala tayo doon eh. Nasa labas tayo ng universe. Nandun tayo sa open system. Wala tayo sa closed system. Kaya lang, sino maniniwala sa atin na kapag sinabi natin death burial, lumalabas tayo sa 7,000 years of history, yung 1,000 future pa. Hirap nilang unawain, kaya nga laging kuminsan para na akong sinamplakan, kaya natutuwan pa natin yung mga element of truth na quantum mechanics, para yung quantum entanglement, quantum superposition, quantum tunneling, quantum erasing, quantum whatever.
may translate natin, dito sa natutunan natin, para naman paniwalaan tayo kahit pa paano. Kahit na yung mga scientists na major dyan, baka mamaya paniwalaan pa tayo kaya sa mga Kristiyanong na, hindi makamove on doon sa ating paniniwala na Gospel of God ito. Lalo na sa ethics, di ba? Yung how should we then live? Yan ang laging tanong ni Doc Simon at saka ng mga kasama rito. Minsan nakikriticize tayo sa social media. Nahatulan tayo base sa standard ng daigdig na natutuhan nila for the last 6,000 years. Hindi nga tayo sakop nun eh. Kaya nung linggo, nang nagla-live tayo doon, ni Simon, may mga isyong ganyan. How should we then live? Ano sino authority? Sino mag-judge sa atin? Pa natin matitiyak kung kasama tayo? Ligtas ba tayo? At mararapture ba? Ano ba talaga yung dapat ikilos? Isipin? Sabihin? Hindi pa tapos si Simon, sinasabi ko na ako eh. Ako. Yun, para na akong sirang ano ron. Pati ulo ko, baka siraan na ron eh. Kasi, sige mo magkiklaim ako na ako yung arbiter at saka yung nagkiklaim na ako yung judge. Yes. Pagdating sa issue na ako, Diyos lang pwedeng makialam, di ba? Wala akong pakialam sa politika, wala akong pakialam sa sociology, sa lahat ng pinagkakabalaan ng mga tao sa daigdig. Kasi sa akin, wala naman yan eh. Temporary lang yan, mga pinagkakabalaan lang naman yan, mga hindi mabubuhay eternally, di ba? Sa akin ang issue, yung issue ni Jesus, lalo na yung millennium, at higit sa lahat doon, yung new heaven, new earth. Kanina, in-explain ko yan, di ba, Kit? Nung in-explain ko sa iyo kung paano sasagutin yung mga mahirap na sagot sa tanong ngayon sa buong daigdig, tulad tungkol sa LGBT, sa iba't ibang issue, di ba? Sa woke, sa liberalism, yung nangyari nga digmaan sa buong daigdig. Kahit hindi tayo geopolitician, pero ano ba yung geopolitics? Sisiw lang naman yan pag pinag-usapan natin, eternity. Nag-uusapan namin kanina, yung iba't ibang mga worldview, dami, mga terminology na. Minsan pag sinabi mo, kala lang, nagyayabang ka lang. Pero kaya lahat yung sinasabi yan. Kasi gusto nating laging sabihin sa mga nakikinig sa atin kung baka nagdududa sila. Na yung ating kiniklaim dito na gospel, talagang yan lang eh. Wala nang iba eh. Wala na. Kahit anong pag-aralan, ako araw at gabi sa sa internet. At hindi ako nakikialam sa mga walang kwentang issue. Ang pinapakialaman ko lang, binabasa ko lang dyan yung mga malalalim. Usapin ngayon tungkol sa philosophy of religion, philosophy of science, philosophy of politics, philosophy of environment. Wala lahat na ng klase. Pero nang inugat natin dyan ay yung anong kaulugan ng buhay. Anong purpose ng tao. Purpose of life. Kung talaga may Diyos, bakit siya walang imig? Yung mga So lahat yan pinapag-aralan natin, lahat ng mga argument ng mga atheists, theists, agnostics, skeptics, argument ng mga Muslim, mga Jewish, mga Israelites. Iba yun eh. Hindi iba yung Jewish sa Israelites. Ang mga Jewish ay nilang matawag kami siya na Israelites. Tandaan niya. At pagka may nakikita kayo sa internet o YouTube, seemingly akala nyo madaling solve yung problem kasi may narinig kayo nagsosolve ng problem. Huwag yung gano'ng agad tatulan yun kasi laging may kabilang yun. Sagot yun, no? Para sa Christianity, pag nag-position ka ng pre-meal, may post-meal. Tapos may a-meal. Pag pumusisyon ka ng pre-trip, maganda-yantay ka lang. Wala pa 5 minuto, meron na sasagot siya ng pre-trip. Mid-trip. Tapos bago ka pa matapos ng mid-trip, meron ng post-trip. Sasabayan pa ng issue ng Calvinism, Arminianism. Tapos ang history, ganun din. Hindi mo alaman kung sino yung sasagot sa mamaya pag nag-discuss ka na ng ibawa. Ano ba yung mga empire sa daigdig? Magmula pa noon hanggang ngayon. Baka mamaya, alam mo lang, British Empire. Okay, Ottoman Empire. Siyempre lang ka, pati sa mga bata ngayon, namulat sa history. Hindi mo alam yung Ottoman Empire, kung paano naka-influensya sa atin ngayon. Yung mga French, yung mga Spanish Empire, meron yan. Huwag na yun, nung mga araw pa, di ba? Yung mga Sumerian, Akkadian, di ba? Sinahurok, Sinenlik, kung saan, biblically, yan ang Canaan, kung saan, sabi nga ni Boy, noong panahon ni Nimrod, great hunter, akala, hunter, ganun lang, namamana ng Conqueror pala po yan, no? Ay, hindi Nephilim yan. Marindi yan. Ruler of the world yan. Ruler of the world, So, bakit mayroong Tower of Babel? Akala nila, kumisa, yung drawing na dinodrawing namin nung araw, yun na, hindi portal yung mga yan. So, high-tech sila. Tsaka lalo na yung mga
Makikita nyo nga sa internet, yung mga bagong discovery ng mga archaeologists. Halimbawa, yung Göbekli Tepe, isa na yun, sa mga di-discuss nyo. Ngayon, meron na naman. Masigit pang malala kaysa, no? So, walang into yan, yung learning na yan. Nasabi sa Bible, in the last days, knowledge shall increase. So, kapag hindi ka nakagapay dyan, tapos pinipilit mo yung sinahunang mga lamp, wala na, every 12 hours, sabi nga nila, nagdodoble ang karunungan. O pagka hindi ka nakatutok, ay ba si Kuya Boy nyo nakatutok? Nagre-reset yan eh. Hindi lang research pa. Hindi ko binubuli si Boy ha. Talagang yung reset, alam niya, pati yung mind natin, ganun, ma-reset. Hindi lang yung global reset. Di ba Boy? Nakuha niya sa research. Galing ha? Si Simon, ang alam lang niya, Massachusetts. Si Doc Simon, no? Labas yan. Mapapawi na pala. Kuya, ganda kuya. Nasagot ko yung complexity talaga. Magiging nasisimplify kuya eh. Ito, susundan ko si Dr. Billy. No? Si Dr. Billy. Kasi narinig ko siya, mayroon pa subset. Hindi pa niya sinasabi yung substrate. Wala sinabi si Jordan Peterson dyan. No? Magdurugoyin lang ni Jordan Peterson kay Kuya Billy nyo. Dahil substrate nga lang, hindi nyo alam. Baka yung subset. No, so sinasabi ko lang. Halimbawa, yung dispensation natin, ako saan applicable pa hanggang ngayon yun. At tingin ko, hanggang sa ma-rapture, yung parang gagamitin natin. Hanggang di ko alam kung bakit nagawa ko yan. Ganyan. Noong araw, kala ko, lang yan, good for 1 month. Present lang natin sa kuya, lalong kuya. Abay, lalong dumarami yung kanyang purpose. Diba, mula ng panahon niya hanggang panahon ng second coming. Di ba, 6,000 years yan? Alisin mo lang yung yellow code, yung church history. Ano yan 4,000 years. Diba, Brahmada, Mantilay, Brahma. Ito, Adam, Mantilay, Brahma, hanggang kay John the Baptist, saka yung 7 years doon. 4,000 years yan eh. Alisin nyo to ha. Alisin nyo yung yellow, so, yung church. Ang Old Testament, plus 7 ha. Ano yun tubig at apoy? O, di ba? Tubig, panahon ni Noah eh. At saka talagang pag pinagalo yung yellow, tsaka yung blue, tsaka red, tubig yan. Kasi pang lupa yan pang millennium, di ba? Opo. O, yung mga tao dito, doon. Mga tao dito, pati doon sa millennial temple, di ba? Tubig at apoy yan. Ibig sabihin, baptism of water, baptism of fire, dadahan sila. Ano lang, sa minor na pagdaan. Okay? Magmula naman kay, di nakuha nyo yun, tubig at apoy. Tapos pag pinagsama mo lahat yun, tubig lang yun. Kasi nga, millennial reign of Christ lang yun sa babae. Kaya yung city of God, dito kukunin yun Church. So yung last days na to, apoy yan. So ang mga blue at saka red, tubig yan. Itong yellow, apoy yan. Yung apoy na yan, dalawa rin. Sabi nga ni Billis, may subset. May subset. Tubig at apoy. Sino yung tubig? Yung mga early medieval. Yes. Tulad ni na Pablo, yung sina Freddy. Sino yung apoy? Tayo. Tayo rin na apoy. 1992 until 2022 hanggang 2022, tubig yun. Mula 2022 last year hanggang sa mabagong kataon natin, ang rapture, apoy yan. Yes. Ngayon, lahat yun, apoy. Lahat yung apoy. Okay, kuha niya? Yes. So, ang tinatanim ko sa isip nyo, pinipinta ko, laging nagbabago yung mga dispensasyon, o kaya sabihin natin, secularly speaking, mga civilization, it's a daigdig. May mga sets yan, tapos may mga subsets, yung mga subsets, hanggang sa natawag natin dispensationalism. So, sa dispensationalism, meron pang hyper-dispensationalism. May kung ano pang dispensationalism. Kaya lang yun lang salitang dispensation, di na alam na mga Kristiyano ngayon nag-i-stick sila masyado kay John Darby. Sa 18th century ba yan? O 17th century? Tagal-tagal na yan. Tapos dumating yung mga iba-iba, Macintosh, dumating na sina Scofield, dumating na yung mga Ticadalas, etc. Hanggat nauso yung premillennialism at saka pre-tribulationism. Di nga kasi last days na, kailangan ianda na ng Panginoon yung ating isip para sa rapture. Yes. So kanina may nasabi ako bakit hindi na ako Christian kasi itong mga huling araw hindi na pwede talaga yung Christian ka para ma-rapture. Nang buhay Hindi pwede kasi kulang yung langis mo. Kulang yung Holy Spirit na nasa iyo kay Jesus Christ na kailangan may Holy Spirit ka ng Yung isip niya, problema yan kasi
yung mga doctrine of God, doctrine of Christ, tawag natin Christology, o kaya pneumatology, yung sa Holy Spirit, yung ecclesiology, kung ano yan, demonology, kung ano, satanology, eschatology. Wala na, hindi na pinapag-aralan ng mga tao. Pati yung mga churches, hindi na interesado. Interesado kuya, wala talaga. Ibayin mo yung gawa ng Diyos sa atin. Dahil lalong palalim ng palalim dyan, hanggang itong muling araw, nalaman natin. Hindi pala pwede si Jesus Christ. Ang ating pasis lang, pagka ang pag-usapan, dadat ng kambuhay. Ako yung taong unang magre-reject siya. Kasi nung araw, ayaw kong sabihin yung salitang ama, nakukultuhan ako. Hindi ko binabanggit yung God the Father kasi ang alam ko si Jesus Christ at ang ama. Isa rin naman yun eh. So, madalit salita, binago yung Panginoon ng mind ko for the last 31 years. At ang hirap ko maka-adapt kasi kung ano yung unang natutuhan mo, kadalasan yung ipipilit mo. Tumitikit tayo doon sa matris na kung saan, parang baby, ayaw nating lumabas. Nakasanayan doon sa loob ng matris ni nanay. At para lumabas ka sa daigdig na to, parang yung allegory of the Plato, na kung saan hindi ka maka-adapt, no? Kasi, pero pag nakalabas ka, ang ganda pala, no? So tayo, kung lang 1992, minumulat na tayo ng Panginoon dito sa daigdig ng Diyos Ama. And yet, may subset nga ito, na kay Kristo at saka ng Ama. Diba? Gospel of Christ, Gospel of God, tubig, apoy, hanggat sa ito, finally, yung question na, paano tayo nakakatiyak na totoo to? Paano tayo nakakatiyak na safe tayo? Pang-rapture pa. Well, ang alam ko talaga, magmula sa kasaysayan, panahon ni Adan, hanggang ngayon, walang alam na makakasagot sa mga question na tinatanong nyo. Maliban sa Holy Spirit ng Ama na at kay Kristo, na nasa church na to, na kung saan bago pa kayo, ako muna. Yes, diba? So finally, modesty aside, ayaw ko man pag-usapan ko minsan baka sabihin self-serving ito, na baka kala nila gusto kong mag-claim dito na parang propeta, parang sugo. Wala akong ganong idea. Wala akong delusion of grandeur. Wala akong Messiah complex. Wala akong magagawa kundi sabihin sa inyo na pagka tinatanong niyo ako kung ligtas ba kayo, hindi. Siyempre, Diyos na nakakalam. Si Kristo nakakalam. Holy Spirit nakakalam. Baka i-claim pa nyo na ligtas kayo kasi maganda yung performance nyo, malinis ang conscience. Pero ang tanong nyo yung absolute, tiyak ba? Okay. Tiyak ba? Sino talaga makapagsabi? So, sino makapagsasabi na kayo talagang absolute yung kanyang katiyakan ng kaligtasan? Dapat kaya tinatanong talaga yun. Tinatanong yan. Ang mahirap, pagka hindi na kayo pare-pareho ng kilos at naghahatulan na kayo, at pare-pareho kayo nag-claim na kayong totoo, absolute. Diba? Napakalalim na usapin yan. Alam ko yan kung gaano kahirap yan kasi dumaan ako sa labyrinth ng political ideologies, religious ideologies for the last 60 years. Yan ang pinroblema kong malaki. Paano ano ang absolute, ano yung tinatawag na answer dun sa how do you know that what you know is right. Okay, true. No? Sa philosophy, sa epistemology. So, limbawa kayo, gusto nyo makatiyak kung ligtas kayo, hindi. Di ba? Parang sa pamilya, paano matitiyak kung ikaw kasama sa pamilya? Sino tatanong mo? Yung kapitbahay nyo? Tatay. Tatay nyo. Ngayon, kung tatay mo, nagdududa ka, ba't di ka pa DNA? Diba? Pero finally, pagka nagka-DNA na kayo, pare-pareho pala kayo ng genes, so kayo, ano dyan, anong mga kailangan para mapatunayan, nakapamilya kayo. Aba, edi, aminin na nyo kayo talaga yung pamilya. Kahit hindi kayo magkakamukha, kahit iba-iba ugali nyo. So ano yung DNA natin? Yun ang Holy Spirit, di ba? Yes, DNA ng sino nga, pagduda kayo na yung Holy Spirit ang buwan nyo, o siguro pupunta na tayo sa maximum na issue. O sino bang pinagkakatiwalaan ng Panginoon dito? Bago pa kayo. Kanino binigay yung gospel? Di ba sa akin? O, baka naman gusto yung talangin si Billy, pwede rin. Kung ligtas kayo. Laglag kami dyan, kuya. Laglag kami. Pag sinabi laglag kayo, sa akin ba, hindi kayo laglag? Ako walang laglag. Pasok kami. Kasi ang Panginoon, ang alam ko, wala siyang gustong mapahamak. Perish. Alam nga namang hindi gayahin yun. Wala naman ang gustong mapahamak. Kahit may ayaw sa atin, gustong maligtas. Ang problema lang, baka hindi kayo naniniwala. Yun. O baka naman naniniwala kayo, lip service, pero yung puso nyo malayo. Hindi ko sagot yun. Ang sinasabi ko lang, ako gusto ko kayong maligtas. O, walang duda ron, gusto ko kayong maligtas. Buksan mo yung puso ko, gusto ko kayong maligtas. Kahit na kumisyan, ayaw ko yung attitude nyo, etc. Dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus doon, pare-pareho lang naman tayo naligtas sa pamamagitan ng grace through faith. O siyon mo ako na para hindi kayo iligtas. After all, yun ang purpose ng Panginoon, kaya ako nandito para
maging tinig niya, kahit ganit maliit lang ang tinig ko, sabihin sa ligtas kayo, naniniwala kayo eh. Yun ang alam ko, naniniwala kayo sa akin. Nandito ba kayo? Hindi kayo naniniwala. Hindi ko yan naniniwala. O pero kung nandito kayo, meron kayo reservation, ba hindi ko sagot yun. Kung ako talaga ang nilagay ng Panginoon sa last days, at hindi si Paul, kasi si Paul patay na eh. Yung mga sulat ni Paul, hindi natin pwedeng asahan. Sabi rin ni Paul, it is not that I am already perfect, but when the perfect comes, wala akong scholar na alam sa buong daigdig kung ano yung ibig sabihin nun. Ginalugan ko yung mga komentaryo sila. Iba, hindi ako sila satisfied. Ang alam ko lang sa panahon ito, na kung ano yung tinutukoy ni Paul na perfect, in church, na darating, nadadaan sa gospel of God. Yes. Amen. Gets niya? Ako yung pinagkatiwalaan eh. Ako yung ako eh. Hindi ko pwede sabihin iba. Baka patayin ako ng Diyos. Tatanggihan mo yun. May kasabihan nga, pag tumatanggi ka sa grasya, lalabong mata mo eh. Ba't ka ba matagal kong tinanggihan, 30 plus years. O pero ngayon, siyempre, gusto na pa yun, maging isa in church. Gusto niya magkaroon ng assurance. Sino magsasabi? Pag sumigaw ang Diyos doon, nagdududa tayo, baka ibang Diyos yan. Okay, lumabas dito si Jesus Christ, baka sabihin natin, ano yan, baka fallen angel yan, di ba? O kanino ba nangungusap ang Diyos? Hindi ba sa kanyang katawan? Kanyang bibig? Sino kanyang katawan? Di ba yung church? Na dumaan talaga sa gospel na dinaanan natin. Hindi sila, hindi dinaanan lang natin. So kung talagang tayong dumaan dyan, at historically, may karanasan tayo dyan, lalo na ako. Yung iba sa inyo, bago lang, baka magduda. Pero ako natitiyak ko na talagang walang ibang tao sa buong daigdig na dinaanan ng gospel na ito, nakalam ng gospel na ito, hindi ako. Hanggang ngayon, dire-research ko ang buong daigdig. Sa internet, nandiyan naman lahat ngayon, eh, di ba? Wala eh, tayo lang talaga. Meron kayong alam? Wala ko eh. Hanggat wala yung may iba na nag-claim na kamukha natin, kung meron man, which is kung meron man, di praise the Lord. Okay lang. Pero doon sinasabi ko, hindi tayo nag-claim na exclusive claim. Dahil sa meron tayong delusion of grandeur. Wala. Sinasabi lang natin na doon na tayo lang kasi hanggang ngayon tayo lang may ganitong gospel. O yung iba siguro sasabihin lang, pinapahirap lang nyo, kaya nag-unit-unikan kayo, yung kaya dinadagdagan nyo, hindi yan. Sabihin nila yon sa mga hindi dapat sabihan, yung mga walang isip, no? Yung mga jarhead. Pero wag sa akin, kasi wala akong ginawa sa buhay ko, at wag lang examinin yung utak ko kung normal o hindi, baka sila examinin ko. Huwag lang sasabihin kung nakulang tayo ng knowledge, baka sila, no? Kasi wala akong ginawa kundi mag-aral. Okay? Kasi alam ko talaga para makilala mo ang Diyos, ang truth, ang reality, ang Diyos. Pag-aaral. Pero nabigo ako doon. Kasi nalaman ko lang yung truth dahil sa gospel. Ng Panginoon Jesus. At kaya ako sinasabi ko, hindi dahil nabasa ko sa libro. Pati nga sa Bible, wala eh. Meron ba sa Bible yung detail ng New Heaven and New Earth? Wala. Merong implied sa Revelation 21 at 22. Pero walang detail. Kanina may nagdi-discuss. Scholar daw siya. Marami siya raw siyang alam. Amerikano siya. Dami ang karanasan. Dati siya Mudyon. Dami ng ganda ng patutuan niya. So, kanina ko lang siya narinig. Pinakinggan ko. Baka mamaya may pareho kaming karanasan. Diba? Wala. Yung layo niya. Napagkakamala niya. Yung New Jerusalem at saka yung Millennial Temple. Napagkakamala niya. Ang dalit salita. Layo nila. Ang talagang nakikita nilang New Heaven and New Earth. Hanggang Millennium lang. Wala talagang nakakita doon. Iban sa atin. At kanina, dinidiscuss ko na naman yun. Kay Grace, no? Tsaka kay Kit. Di ba, Kit? Ano yung New Heaven and New Earth? Anong gana? Detalyado. Siguro sabihin ng iba, inimbento mo lang yan ganito. O baka sagutin ko siya, pati yung tanong niya, inimbento lang. Di ba? So, ang problema ito, ba't hindi nila alam ito? Ba't hindi nila alam? Tanong nila sa atin, ba't natin alam? Ba't hindi nila alam? Oy, wala sa Bible. Ano ka? Andiyan sa Bible. O, hindi nga lang nila alam kung nakikita sa Bible kasi wala pa silang Espiritu ng Diyos Ama. Kapag kamalan lang nila si Jesus Christ, pag meron ka, pati Espiritu ng Ama, meron ka, hindi totoo yun. O, ibang-iba yung eternity sa temporary history. O, yung tinatawag ng parenthesis in time na 7,000 years. Yung millennium hindi eternal. Marahil sa mga Udyo, eternal, esto sa Jonas, pero 1,000 years lang. Hanggang ngayon, yung mga Diyos sa Israel, akala nila, yun lang. Ay, wala. Tayo lang ang talagang nakakita o nakakaunawa kung ano talaga yung eternity. Yung kahamak at pingkaw na church na to, na kinabagan ng Diyos sa Pilipinas nitong uling araw. Amen. Yun, parang cultic na pakinggan yun, pero wala tayong magagawa. Kung meron silang
alternative, meron silang alam, di sabihin agad sa atin, hindi naman tayo mahirap kausapin. Diba? Opo, kaya tayo, sinasabi na natin lahat. Oo, at meron siya tayo hindi alam sa mga YouTube channel dyan, o website, ba't di nila sabihin, di ba? Kawawa naman tayo. Pero so para sa ngayon, ito lang talaga nagagaranti na ang buhay dito may kaulugan, lalo na ang usapan dito, eternity, sa'yo yung karya ng Diyos, hindi lang sa millennium, kundi sa eternity. Magiging katawan ni Boy, pagdating na araw, parang yung katawan ni Jesus Christ ngayon, si laki ng universe. Imagine mo yun, si Boy, mayroong 10 billion trillion plus na planeta na pag-aariyan at ang kanyang mga minamanto, mga glorified people, mga angelic people, mga hari at mga prime minister at mga big time sa buong universe. Hawak lahat ni Boy yun doon sa kanyang universe. Si Billy Kuya. Ala, ganun din si Billy. At kung meron kayo nadala sa Panginoon na ligtas din, kung dalawa yun, tatlo, hindi may agad kayong tatlong universe. O, apat, lima. Diba? O, sino nga yun nun? Universe ang usapan. Sa universe natin, ng tao, ito lang ganito kalaki, di ba? Sa universe ng Diyos Ama, ang tao, silaki ng universe. Diba? Ang daigdig doon, napakalaki. Pwede mag-contain, maintain ng 100 billion universe. Yung mga planeta nung using the standard model dito, 10 billion trillion planets, ano, karaming daigdig yun, about sa daigdig, may 10 billion trillion, may 100 billion na universe. So, ako, hindi ako nahirapang maniwala. Diyan ko naman dinidefine ko yung eternity, nung araw pa, hindi ko ma-define kasi masyadong malawak, matagal. At lalo na kapag yung laki na natin, silaki na ng Mother Universe. Tapos ang bawat tao doon sa planeta ng bagong ultimate mega universe na yun, sinalaki ng Mother Universe. Tapos ang planeta doon, isa na ganito, merong 100 billion na Mother Universe. Tapos i-multiply mo ng 10 billion trillion planets yun. Kano ka lang? Naintindihan nyo kung ano yung eternity? Yun ang pangako ni Jesus Christ Eternity. Yung pag meron kang relationship sa Diyos through Christ, meron kang eternity. Anong gagawin mo ron kung millennium lang, okay? 1,000 taon lang. Okay, 1,000,000 taon lang, 1,000,000,000,000 taon. May makikatapusan yun dahil walang katapusan, walang second law of thermodynamics, walang yung law of increasing entropy, walang black hole, walang sirang planeta, walang deterioration, walang namamatay, anong mangyayari? Pupuno ba yung eternity? Hindi Pero na-imagine nyo kung gaano kalawak yan. Kaya sabi sa Bible, how shall we escape if we neglect so great salvation? No, yung mga itis, kaya lang naman tilawak ng tilawak yan. Alam mo sino sila magagaling. Mga agnostic, skeptic. Minsan binabalandra yung mga Christian scholar. Sabi mo nga kanina, ikaw ba yan? Hindi nga kasi hindi alam ng mga Christian itong alam natin. Tuloy, lumalaban sila sa ring ni Satanas. Doon sila paikot-ikot, round 1, round 2, round 3. Bagsak pa yung Christian. Ako bisa naman may mabagsak na itis Matatalino rin yung mga Christian. Kaya lang, wala, umiikot sila sa sa redemption story Wala. Pag doon ka nakipag-argue, tabla matalo ka. Pares kayo. Oo. Tabla matalo ka. Papasok ka sa kanilang laws of argumentation, laws of logic. Yung mga evidence nila, limited, di naman talaga mega logic o meta logic. Gets niya? Yes. So, how should we then live? Ano ba, kayo rito, nang problema kayo, paano bang kikilos nyo? Hindi, tanongin nyo ako. O pag tinanong nyo ako, kung ano bang magandang gawin, eto, happy tayo, di ba? Yes, happy tayo. Una, walang kasalanan. Namatay ka na, nilibing, anong kasalanan? At saka ito ba, yung mga nagko-question sa atin na hindi tayo biro nagkakasa. Talagang hindi. Kasi yung hindi pwede. Kasi wala tayong kamatayan. Last days Pag walang kamatayan, natural, walang punishment yung kasalanan Bakit may punishment? May law. May nalabag ka Hindi nga tayo sakop ng law. Kasi yung law, sakop ng redemption history. So pag walang law, walang punishment. Walang sin. Walang punishment. Law, sin, and death. Problema ni Paul yan, di ba? Sa Romans 7, ang problema siya. Gustong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yan ang gagawa ko. Paano may laman? Hindi pa niya nararanasan yung gospel of God. Nararanasan, nung namatay siya, pinugutan ng ulo. Kaya lang, walang Holy Spirit ng Ama. Sining meron nun? Tayo. Saan mo babasa sa Bible? Wala. Si Paul nga, hindi niya alam Si John, medyo may nakita siya. Yung sinabi niyang sino man ang sinilang ng Diyos, hindi na pwedeng magkasala. Hindi nga pwede kahit gustuin mo.
Di pwede. Pag pinilit mong nagkakasala ka pa, o hindi ka dumaan sa gospel of God. Kuha nyo? Yes. O ngayon, sagot ko yun. Yung, halimbawa, ligtas ba ako? O, ligtas kayo. Iniwala kayo eh. Maliban na lamang kung di kayo naniwala. Kasi baka niloloko nyo ako. Pwede nyo ako lokohin, pero ang Diyos hindi kayo pwedeng lokohin. O pero ako, pagka naniwala kayo, di ba sino ba sinugo? Kayo ba sinugo? Sila ba sinugo? O ako? Kayo, kuya. O, kung ako sinugo, sabi sa John 6:29 tsaka 6:40. Pag naniwala ka sa sinugo, yan ang gawain at gusto ng Diyos Ama. Yes. Ano ba yung dahilan? Ba't napunta sa kapamakan din yung mga lumapit kay Jesus Christ ng Great White Throne Judgment? Nagpipreach yun, gumagawa ng mabuti, etc. Moral yun. Sabi ni Jesus Christ, di kayo kilala, lumayas kayo sa harapan ko, kayo mapaggawa ng katampalasanan. Di ba? Yes. Anong problema nila? Hindi nila ginawa yung kalooban ng Ama. Akala nila yung kalooban ng Ama ay mag-preach, lecture, etc. Maganda yan, kaya lang. Ang kalooban ng Ama, sabi rin sa Bible, yung maniwala ka sa sinugo. Sino lang sinugo ng Diyos Ama? Di ba si Jesus Christ lang? Yes. Wala rito eh. Sino sinugo ni Jesus Christ? Di ba yung Holy Spirit? Hindi nakikita. Pero talaga bang hindi nakikita? Ayan o. Pero bago kayo, di ba ako muna? Yes. O baka gusto nyo kayo, pwede rin. Ako magtatanong siya, ligtas ba ako? Hindi. Kung kayo talaga, hindi kayo. O kayo nagsabi, ako ha? Yes. Ako, ito sinasabi ko. Lahat na naniniwala sa akin, by the virtue of the gospel of Christ and God, by ligtas. Amen. Hindi naman natin gawain to. O pero, yun na nga. Pagka ang question nyo, yung how should I then live? Personal, collective church, ang issue, reward, di bahala kayo. Halimbawa, kung ako kayo, at witness ko yung halimbawa, pag nakatingin ako ng mga picture na pwede akong matukso, hindi ako titingin. Pag natutokso ako na sumimple, uminom, hindi ako inom. Pag sumimple ako na hindi ako inom, pero kailangan ko palang uminom, kailangan uminom ako. Ganon, di ba? Kasi nga yung katawan na yan, hindi nyo, temple ng Holy Spirit, kailangan gamitin niya ng Panginoon sa kanyang glory. Kayo nakakaalam noon, kung saan kayo naroroon, hindi naman ako nakadikit dyan lagi. Bahala na kayo pagdating sa bema na managot kung anong ginawa nyo sa katawan niya. Collectively naman sa church, alam din naman natin kung nakagawa tayo ng mabuti o masama sa church. O huwag kayong gagawa ng masama sa church. Laging mabuti. So malalaman nyo ron kung gumagawa kayo ng tama, kung approve kayo ng church. Pag hindi na, mag-isip-isip na kayo, baka maapektuhan yung reward nyo ron. Tandaan nyo, pagdating doon, tayo rin. Magkakasama. May mga assignment tayo. Dito pa lang, alam na natin ano yun. So, kung gusto nyo malaman kung sino kayo sa kabila, alamin nyo kung sino kayo sa church. Yes. Talaga bang okay kayo sa church? Ngayon, yung inakalaan nyo ng isa, halimbawa, para hindi ako okay, ako yung lagi nabubuli, ako yung parang napagbibintangan. Ako nang bahala ron. Prerogative ko yun. Hindi kayo nga atol, kundi ako. Yes. Baka mamaya, nadi-discriminate lang nyo yan kasi nga, hindi mas pogi siya kesa naiingit lang kayo. Okay, hindi na nalilitis ng gusto yan, hindi naatulan nyo by jury o kaya by trial by publicity. Hindi naman tayo nag-operate sa Vikings law lang. Para tayong Amerikano. Hindi at saka dito, wala tayong system na kung saan sinusunod na para kailangan jury, kailangan judge, kailangan sumunod tayo sa ganito, kailangan meron tayo dito ng kaparanan para malaman kung yung kapatid okay o hindi. Padadaan natin sa pragmatic test, padadaan natin sa tinatawag na idealistic test, padadaan natin sa tinatawag na paglilitis tulad ng ginagawa ngayon sa kongreso o kaya sa mga hukuman niya. Wala. Pwede natin gamitin yan, pwedeng hindi. At saka pwedeng, halimbawa kanina si Kit, bakit si ganito, hinahayaan ganito, ba't ako hindi? Ba't yung ako, pinababayaan ganito, ba't yung hindi? Siya, ano pakialam mo ron? Ang may prerogative doon, yung ganito yan, nung nasa langit si Lucifer, paano siya nagkasala? Anong dahilan? May nalabag siyang batas? Wala. Authority. Ang issue rito, authority. Nung araw pa lang natin yan. Pag gusto ng authority, gusto ka, wala kang magagawa. Pag ayaw ka niya, kahit sino ka pang mabuti ka, wala kang magagawa. Sabi nga sa Bible, kapuputan ng Diyos yung gusto niya kapuputan. At kahabagan niya yung gusto niya kahabagan. Hindi pa naintindihan ng mga Christian. Kung ako yung kumakatawan dito sa ganong prinsipyo ng Diyos Ama, at ako naman talaga. So, sino ko question sa akin?
Wala. Wala. Dito mo, pwede ba niyo akong questionin, ba't si ganito, inayaan mo, hindi. Ako nang pakialam mo. Kung ikaw yung mapagtripan kong lagay sa impyerno, ano magagawa mo? Yung iba kala nila, pangit pakinggan yan. Katoliko nga, ina-apply yun. Na-apply ka. Sinong kalagan nila dito, kinakalagan. Kaya nga yung mga Katoliko, minsan meron mga charges of ganito, wala lang sa kanila kasi. Ang alam nila, sila yung sovereign. Hindi yung secular powers. Pero i-compare mo sila sa atin, sino ba talaga yung sovereign? Tayo. O kasi yung Holy Spirit na nga ba nasa atin? Yes. O ngayon, ayaw niyong tanggapin yun, wala tayong magagawa. Diba? Pero ako tinatanggap ko yun. At sinasabi ko ngayon na kung ang problema nyo, wala akong pakialam sa daigdig ha. Hindi naman natin sila, hindi naman tayo kulturito, nakikialam sa, hindi pera, hindi ko pinapakialaman. Tsaka yung mga kumana dyan, ano lang, sa pang-araw-araw natin buhay. Pero kama, hindi tayo para panlupa. Hindi pagtsatsagan yung lupa. Diba? Kaya mo na sa mga saksi ni Jehovah, sabi ni Rioli kanina. Pero tinawag tayo ng Panginoon, yung church, panlangit. Pero higit tayo kay Paul, higit tayo kay Virgin Mary, higit tayo sa mga lahat ng Christian. Paisama mo na si Esteban, yung unang martyr. Kumpara mo kay Dennis, si Dennis pa rin ang champion. Dahil sa grasya ng Diyos, progressive. Diba? Sino yung upo sa kanang kamay ni Jesus Christ? Hindi yung yung amal lang didetermine, sabi ni Jesus. Sino yung buhay natin? Sino yung magre-reign and rule? Forever, ha? Throughout all eternity. Sila ba o tayo? Tayo. With due respect sa mga naunang Kristiyano, mga martyr for Christ, alam ko, napakiramdinanan nila. Hindi pwede na ipauna mo yung mga yon sa pamamahala kay Dick. Yes, yun? Okay sa akin, okay kay boy. O ngayon, malaki respeto natin kay Virgin Mary. Ginamit siya ng Panginoon bilang Theotokos, Christotokos, bearer of God, bearer of Christ. Pero, dito yung pinakaba sa mga babae rito, mas mataas kay Virgin Mary. Kahit na patutot pa siya. Gets yan? Yes. Dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa gospel of God. Ang totoo nito, kaya pinili tayong ganito, pinggaw, karamihan pumabagsak sa standard ng daigdig. Inaamin natin yan, hindi tayo papasa. Pero sa standard ng Diyos, sila bagsak, tayo lang bumasa. Dahil sa gospel of God. Hindi gospel of Christ. Gospel of God. Iniiwalay ko yung early medieval at last days. Iniiwalay ko yung bone church sa mga Old Testament people. Kaya nga may Old Testament, may New Testament. Para lang di ba? Para mga civilization. It's a daigdig. Alam mo, sabi ni Yuval Harari, na dumating na yung artificial intelligence civilization. Nag-evolve lang ang civilization. Di ba? Nakuha niya. Wala na tayo doon sa Neolithic. Sa Bronze Age, wala na tayo doon sa industrial, agricultural age, industrial age. Nandito na tayo ngayon sa artificial intelligence, technological age. Nag-evolve yan. Mali nga lang yung kanyang analysis. Ganon din ang church, nag-evolve yan. Nagkataon na sa last days tayo sinilang. Nanay natin dito. Salamat tayo sa Diyos. May nanay tayo nagsila sa atin, tatay. May pamilya tayo nag-aruga sa atin. Pasalamat tayo, dito tayo sa Pilipinas sinilang. Right time, right place, right circumstances. Bakit? Tayo magre-reign and rule. Nakasama ng Panginoon Jesus sa millennium at ng Panginoon Jesus na Diyos sa maya. Forever and ever. Walang igit na sa atin. Maliban. O makikita nila doon kung ano yung grace ng Diyos na pinadama niya kay Kristo sa Kalbaryo. Para yung magnanakaw. Kung sa tabi niya. Di ba? Yes. Tanungin tayo pag nandun na kayo. Hawak nyo lahat ng mga anghel, hawak nyo lahat. Maliban sa Diyos at saka sa Panginoon Jesus. Tatanungin kayo ni na Paul, ni na Peter, ni na ganito. Mga nangamatay dahil kay Kristo, martyrs for Christ, na Polycarp, etc. Ba't nandito kayo? Anong tago sa akin? Anong tago sa akin? Di ba sinasamba ni John yung yung nagbigay sa kanya message? Sabi lang niya, wag mo sasabihin, pareho lang tayo. Pero gusto nung sambay ni John O, di ba? Alam niyo bakit? Tayo. At kung i-explain ko to sa Revelation, baka walang maniwala, baka itakwil na tayo sa mundo. Pero tayo talaga ang bida sa eternity. Hindi dahil may ginawa tayong mabuti, ha? In fact, wala tayong ginawa. Maliban sa by grace through faith, naniwala tayo sa gospel ng Panginoon Jesus na ang dating burial, ascension, at ang Holy Spirit ang Ama. Yes. Hindi nila maintindihan yun kasi napakaraming detail nun. Hindi nagbabader magtanong sa atin yung iba kasi kala nila, lumagawa lang tayo ng istorya, ina-extend natin yung mga hindi nila alam, mag-aantay tayo, binibigyan tayo ng bonus ng Panginoon. Ito ako anak,
itong Panginoon Jesus, itong Holy Spirit, itong tunay na eschatology, darating ako sa araw na hindi inaasahan ng buong daigdig. At kayo naman dapat dumating ako, hindi para magnanakaw, kasi magantay kayo. Pray, watch, and pray. Antay talaga. Antay. Na-imagine nyo si Kuya Boy nyo, bago ng katawan. Napakagwapo, napakamatipon. Nandiyan makita siya, nandiyan hindi siya makita, nandiyan lumilipad siya, mas mabilis pa sa liwanag. Tapos magre-reign and rule. Mag-aari siya at magiging makapangyarihan magpakailanman dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus sa kanya dito sa daigdig na to. At forever yun. Forever yun, Kuya Boy. Pero nakuha niyo yung point ko? Ang mga Christian hindi mararapture yan. Oo, alam ko rin yung kuya. Kasi meron silang rendezvous o kantipana sa tribulation period. Yung apoy na yan, tubig dito, dalawa pa yan, is 3.5 years para sa mga Christian na hindi mararapture na nag-aasaludyo. Yung last 3.5 years sa mga Udyo talaga pure na kung saan daw sila papasok. Oh. Sa millennium na. So, yung lahat ng yan, apoy pero tubig at apoy. Ito, tubig at apoy pero tubig. Pag samahin mo yung tubig, tayo apoy. Nulit ko. Yes, Tapos tayo naman, tubig at apoy. apoy. Si Medieval. Pinakamarinding apoy na dadaanan tayo. Tayo. Ito, kaya napakahirap paniwalaan. Kasi belief system ang issue rito. Yun. Kaya. Hindi ito nakukuha sa palakasan ng braso, kaya pagandang lalaki. Wala talaga. Paniniwala ito. Because we are justified by faith. We live by faith. Puro intellect ang usapan dyan. Puro soul, puro spirit. Kaya ako, ito yung problema ko nung araw pa. Ano yun talaga intro. Diyan ako nakipag-wrestling talaga sa knowledge, sa pundaigdig kung paano ko hanapin yung truth. Awaan ng Diyos, hindi ko nahanap. Ako yung nahanap niya. Yun. Kasi ako palang nawawala, hindi siya. Tayong lost. Tayong lost. Lost coin. Awa ng Diyos. Thank you, Lord. Mas Panginoon, natagpuan tayo. So alam nyo na yung answer dun sa ligtas ba kayo o kaya ligtas kayo kung naniniwala kayo. O sa akin, dahil ako naman, kaya nyo pinaniwala, naniniwala ako sa gospel. Yung gospel ni Jesus Christ, gospel ng Ama, na si Jesus Christ din pag-ama na. Yes, yeah. So, Kuya, kayo na rin ng Kuya magde-determine kung kami naniniwala sa inyo. Sa dalaw pa lang namin. Ang alam ko, naniniwala kayo sa akin. Yes, kaya ligtas kayo. Yes. Hindi ko lang alam kung totoong naniniwala kayo, kung sayang sa isip nyo. Baka mamaya, parang reliyon lang ito. Diyan lang, nagsisimba sila, hindi pala sila. Naniniwala kayo. Problema. Bahala na kayo. Ako naniniwala sa gospel. O pero, naniniwala kayo, hindi naman nyo ako sinusunod. O halimbawa, huwag kayo sisimple, panay naman ang simple nyo, di ba? O paano kung sasabihin naniniwala kayo doon? Doon pa lang, dinitin. Ako, sa totoo lang, kahit may simple kayo, gusto ko kayong maligtas. Kasi naunawaan ko yung pinagdadaanan nyo. Pero baka mamaya yung pagsisimple nyo, sign ng hindi talaga kayo naniniwala. Tinataguan pa nyo ako ba? Boy, simple. O bahala kayo. Pero ako, sinasabi ko, by the the grace of God, na kung saan yung benepisyo ng gospel. Alam ko, libre yan. Hindi natin pinagtatrabuhan yan. Okay? Huwag kayo magkakamali, dinadagdagan ko. Kinukulang. Kung naniniwala kayo, okay? Sa Diyos, kay Kristo, sa Holy Spirit, na kung saan nagsugo yan ng tao at ang sinugo niyan itong huling araw, sino? Kayo. O kung gano'n, base na rin sa sinabing yun, alam ko, totoo. Kasi may karanasan ako eh. Opo ko eh. Hindi natin matawaran yung karanasan. Kung ako talaga, ligtas kayo. Amen. Ligtas siguro. At lahat ng nanonood sa akin, bakit ba? Ano bang mahirap sa ginawa ng Panginoon Jesus? Ginawa na nga niya lahat yan eh. Tapos na yan, Kuya. Paniwalaan mo lang. Yes. Ang problema nga kayo, baka hindi kayo talaga naniniwala. Yes, Kuya. O, trabaho nyo yun ha? Trabaho Tungkulin nyo. namin, Kuya. Ako, ginagawa ko na yung tungkulin ko. Sinasabi ko na, lahat ng naniniwala sa akin dahil nga sa gospel, ligtas. Pang-rapture pa. Pero pang-rapture. Hindi dahil sa ginawa natin, ano pa man, kundi sa ginawa lang ng Panginoon. Dahil ligtas na tayo, etc. Ganyan. O yun, nandadamay tayo ngayon. Pero kahit pa paano, baka may maniwala pa sa atin. Kasi hindi lang naman ako yung sugol, ang buong church. Kaya lang pagka kayo may problema sa katiyakan, ako nasasagot. Yes, yeah? Yes. Meron kayong alam na iba?
Wala na, kuya. Sabi niya, o kaya yung buong church. Paliba, namatay ako, hindi pa dumating ang Panginoon. Ba? Eh di yung church na, di ba? Parang sa labas. Pagbutuan ninyo kung sino yung gusto yung kasama. Di ba ganun din yung iba? Tiwalag yung marumi, yung masama dyan. Ako dito, wala akong tinitiwalag. Maliban lang sa gustong tumiwalag. Yes. Wala. Oo nga, kuya. Inahabol-habol ko pa nga yung umalis. Sila lang, kuya. Dapat hindi ko nagaganonin kasi nagmumukha tayong chip. Ang kaso, ang pag-ibig ng Panginoon, sumama sa atin eh. Marahil hindi lang tayo naintindihan. Marahil nakatisuran sila rito. Marahil natison sa akin. Di ba? Pero kailangan malaman kung ano talagang dahilan. Ba't sila? Di ba? Kung kadalasan kamangmangan. O kung kamangmangan, ay sa akin na yan. Kailangan i-educate natin. Anong tanong nyo? Tungkol naman sa tanong ni Kit. Naligtas siya kahit LGBT siya. O pwede ba niyang i-practice? Okay, tandaan mo. Kaya mo tinatanong yun, siguro yung iba rito, nakikita mo parang nagpa-practice. Di ba? O yun, wala na naman kayong pakialam doon. Kapag gusto nyo i-tolerate ng authority, yung isa, tapos ikaw ayaw niya, wala tayong magagawa. Yun ang batas, yung authority. Yun ang element of truth ng Rex Lex. Ang element of truth naman ng Lex Rex, yung kapag alam mo, mali, hindi pwede, huwag mong gagawin. Kasi you cannot be above the law. Yung konsyensya mo. Yun ang nagiging batas mo. Gets siya? Yes. Yeah. Ano ba, ito sumisimple, ito hindi. Tapos mag-aatulan sila. Ay, wala sa amin. Kuya, tapos sabi ko, pareho lang kayo. Pareho lang tayo. Huwag na kayo mag-aatulan doon. Wala na, tapos ang usapan. Tapos ang usapan. Pareho lang kayo, sa akin tanggap kayo lahat. Magyakapan na lang. Di ba dito, nagchat-charge ako lagi na konsentidor? Anong pakialam nila? Di ba? Anong pakialam nila? Kung gusto kitang kabagan, ano ba? Di ba? Si Boy, lagi nagchat-charge sa kay Boy ng ganun di ba? O ba't si Kuya Boy, anong pakialam mo? O mahal ko si Boy. Parang ang Panginoon, di ba? Ba't minahal niya si ako? Ba't hindi si Iso? Ano pakialam mo? Ba't pinili niya si Isaac, hindi si Ismael? Ano pakialam mo? Sovereign ng Diyos. Kung gusto kitang basagin, kumbaga sa plan. Anong magagawa mo? Kamusta yung justice? Anong justice? Ang Diyos ang justice. Si Kristo ang justice. Ang Holy Spirit ang justice. Yung sinubo niya ang justice. Kaya si Kristo, nung nandito siya, ayun, tuloy, yung nanay niya kamatay. Bakit? Inatulan siya ng tree of death. Whereas siya yung tree of life. Ganon din ang mga tao ngayon. Tiyakin lang niya, wala kayo sa tree of death. Yung good and evil, nagpapanggap lahat ng tao sa buong daigdig na Diyos sila. Diyos sila, yes. Claiming na sila yung nakakalam kung ano yung mabuti, yung masama, tama, mali, maganda, pangit. Nagkukunwari silang Diyos. Bataya natin sila doon. Sila nang bahala dyan sa kanilang daigdig. Pero dito sa church, walang papasok na gano'n. Wala. Ang authority rito, yung tree of life. Gets siya? Yes. Matuto lang kayong iwalayin yung talagang balat sa tinalupan. Huwag yung pag-aloy nyo. Kasi pag sinabi nyo, ba't si ganun, ganyan, ba't si ganito, ganun, pakialam mo. O pag patuloy ka nagtatanong yan, nilalagay kita doon sa tree of death. Inaatulan mo yung tree of life. Meron kang good and evil. Nag-claim ka ng Diyos. Di ba sa Genesis 3:22? Behold the man, he became like one of us. In what sense? In what way? Gusto niya maging Diyos. Lahat ng tao ganun, magmula kaya dan hanggang ngayon. Maliban sa mga dumaan sa gospel na katulad natin, at sa mga dumaan sa gospel of Christ na nangamatay na. Amen. Sabi nga ni Paul, do not let the world judge you. Si Paul lang yan, ha? Don't you know that you shall judge angels? Ang sinasabi ko rito, alam ba ni Paul na akong atol sa kanya? Nakuha nyo? Yes. Marindi yun. Marindi yung sinabi ko yun. So, kayo pa? Pagko-complain kayo sa atol ko? Subukan nyo, pag hindi ko kayo dineclare na hindi kasama rito. Okay, kung walang value yun, wala sinabi, church experience, wala pala. Kaya ako tinatanong, naniniwala ba kayo sa gospel? Kasi ang tanging layo, ang tanging context ko, kaya ako sinasabing ako, yung authority rito. Dahil sa gospel. Alisin mo yung gospel, wala na ako. Mas gwapo si Dennis kaysa akin, mas matalino siya kaysa akin. Ang kaso, kung ako talaga yung ginagamit at hindi muna kayo ginagamit din as para sa the world is concerned. You shall judge the world. Ako yung church. Okay? Nareklamo din. Ayaw nyo? Ayaw nyo? Gusto ko yan. Pero magmula ngayon, alisin nyo yung yung iba dyan, natula na yung church. Ako yung magkasalanan kasi ako yung responsible. Pag ako nadamay, damay na sila.
Diba, hinatulan ako. Oo nga, kuya. No? Na ako, hindi marunong, hindi ako sugo. Wala tayong magagawa. Delikado Sino na. makakatol yun? Ha? Sino makakatol naman yun? Ano ka, ang dami ko nababasa. Hindi natin Hindi kasama. natin kasama. Hindi natin Bakit kasama. mo Laban sa atin, pipilitin di mo? balik sa Natin atin. kailangan patuloy. Ang kasama ko lang dito ay naniniwala sa akin. Yes. Ang tanong ko lang naman, ba't hindi kayo maniwala? Ba't hindi sila maniwala? Sinong paniniwalaan mo ngayon? So, sino Kuya, pa? yung question. Si Putin, si Xi Jinping, si Biden. Yung mga politiko, yung mga religious people. Kasama. May mga papangako ba yung mga yan? Wala. Moral, pangako ang paraiso. Ayuda. Ikaw pang gagawa nun. Di ba nyo alam lahat ng Kristiyano sa buong daigdig? At lahat ng religion buong daigdig? Lahat ng tao. Umaasa sila sa gawa nila. Ikaw gagawa. Alam nyo ba yun? Alam nyo yan? Cain. Reliyon ni Cain. Kaya ang labas, titik. O yan. Nakakasunod ba tayo sa Matthew 6:33, John 3:16? Nakakasunod ba? Anong sinusunod nila? Diyos ba? Hindi. Titik. Yung salita ng Holy Spirit ni Jesus na dumaan kay John, Peter, na Matthew, yan ang pinag-teachingan. Sino yung pumasok sa inyo? Hindi yung mismong author ng Bible? Yes. O yun tayong authority, hindi. The letter kills, the Spirit gives life. O di ba kayo masaya doon? Masaya. Masaya. Benedict, mukhang hindi ka satisfied. Hindi na. Sakit kasi dali. Mag-isip-isip kayo kung talagang Kinakalawang na. kiniklaim na dito. Ewan ko sa inyo. Pero baka mayroon ka pang iniisip, Mago. Ano, yung claim na yun, pag narinig ng iba, hindi ba tayo mukhang tangaymot doon? Ha? Katakot-takot. Pero ano ba yung claim Ano nila? ba yung claim nila? Sige na. Hindi naman Ano yung claim nila? Saan nag-exist. nila nakuha yung kanilang paniniwala? Kanya-kanyang claim lang naman. Pero ang tanong ko, saan nila nakuha yung kanilang mga belief system? Ano yung kanilang mga philosophy? Ano yung kanilang mga worldview? Ano yung kanilang tinatawag na absolute truth and reality? Saan lang kinukuha yun? Tayo kuya, very talaga. Kung intellectualism lang, sinong tapat sa atin? Wala. Yung mga debater dyan? Wala. Hindi kay Billy lang, hindi Brian. Proposition lang si Boy. Ako yung sinugo ng Diyos dito, ano magagawa niyo? Sabihin nila, yan ang berde ng prom mo. Ito ako, nakikita niyo ako. O kayo naman, anong rebuttal nyo? Sige nga, patunayan nga nyo na ang Diyos sumay nyo. Mabasahan ka. Anong babasahin niya? Yung Bible? Babasahan pa nila. Ang author ng Bible, si Boy. Yung Holy Spirit ng Bible. Sige nga, dumaan ba sila sa gospel? Wala. Hindi pala dumaan. Kasi kanino sila anak? Kay Satanas. Sino nakindwell sa kanila? Masamang spirito, hindi Holy Spirit. Amen. Okay? Kaya tayo ginaganito, walang paraan ng church, kundi maniwala sa ganito para mag-unite siya. Yes. Hanggat walang ganitong claim, kamukha ng kiniklaim ko ngayon, bagay na hindi ko kiniklaim for the last many years, kiniklaim ko na para yung church mag-unite. Bakit mag-unite? Kasi lahat ng hindi naniniwala sa akin, hindi kasama. Yun. Lahat ng naniniwala, kasama. O, di ba tayo united doon? United. O, di kukunin na tayo ni Lord. Yes. Pero, pag may nakalusot, akala lang natin kasama, yung pala hindi, at tinalaw ng Diyos. Ano mangyari ito? Rebellion, kamukha ni Lord. Kaya Hindi pa lang naniniwala eh. Walang makakalasot talaga kuya kasi Imagine nyo, halimbawa si Dennis, kunwari lang pala itong palapalakpak niya. Kasi para makapagmerienda. sa labas. Tapos bigla tayong nabagong katawan, na rapture, nakalusot. Parang yung isang tao doon sa arko ni Noah, kaya nagkaroon ng kanaan. Ano mangyari? Nasira na naman ang kamada. Yes. O gano'n, ayaw ng Panginoon na maulit yung ginawa ni Lucifer, ni Adan, yung isang tao doon sa arko ni Noah. Ayaw niya yun. Kaya dito pa lang, tinitiyak na ng Panginoon, walang lulusot. Lalabas sa daigdig na hindi isang church yan. Gets siya? Ngayon, patunayan nyo ngayon na talagang naniniwala kayo. Kaya nung araw ba, meron tayong doctrine na magsumiksip sa church. Paano? Bahala kayo. Walang utos. Bahala kayo. Prove. At talagang kasama tayo dyan. Kung ako kayo, patutunayan ko. Halimbawa, si Dick ang sugo rito. Ipi-place ko si Dick. Dick, kumain ka na ba? Diba? Anong kailangan mo? Katawan ng Panginoon yan eh, diba? Ano mang gawin ko kay Dick, ginagawa ko sa Panginoon Jesus at ginagawa ko sa Ama. Di ba matutuwa ang Diyos pagka mahal ko si Dick, diba? Nagkikare ako sa kanyang welfare.
Dapat lahat tayo sa isa't isa ganun. Amen. Hindi kung paano malalaman, liligawan, okay? Walang laman. Yung spirit lang. Yung spirit, kailangan niya yung logic, yung soul, kailangan niya yung katawan para mag-stay temporarily dito sa daigdig bilang patotoo ng Panginoon dito na maningning at may asin pa. Yes. At hindi yung asim ha, asin. May asin talaga, ano. Oh, Amen. last word nyo. Sabihin nyo yung mga last words nyo. Mags. Direct. Mago. Yun lang, yung maniwala lang, lo. Kanino? Sa inyo, lo. Tsaka sa gospel po. Buti na nagkakaintindihan. O pero diktador ba ako? Hindi. May ginawa ba ako sa iyo, Mago, ha? Dahil naipon ng taba, akin yan. Wala po. Sabi ko ba yun? Hindi po. Wala na po. Nakita nyo nag-abuso ako sa mga magagandang babae rito, tulad ng dalawa. Hindi po. Kaya nabuso ko ba yung mga yan? Hindi po, lo. Kaya Baka naman naisip nyo, naabuso ko yung mga kabataan dito. Hindi po. Si Bill ang tanongin nyo. Nakita nyo akong nandaya sa inyo? Hindi, lo. Baka pagiging ko lang, konsentidor, tama? O pero ano masama sa nagmamahal lang ako? Para sa amin, di ba? Para sa inyo, di ba? Sa At saka yung mga nagko-complain, ano ba naman ang naperwisyo sa inyo? nga po. O pag-usapan natin yung gusto na, on the air pa eh. O halimbawa sa sex, o kaya sa pera, ano bang naperwisyo sa inyo? O kaya, ba't mo ginanito yung ganito? Bakit? Bakit? Wala na bang karapatan yung mga kapatid na manligaw? Di ba? Mga ganyan-ganyan. Walang asawa yan. O kung may asawa, di ba? Wala na bang karapatan mapatawad dyan? O kaya kung nagano, mga ganon, di ba? At saka ano eh, sino ba nagpapatawad? Di ba ang Diyos lang? Yes, ang Diyos. Ano yung babaeng nakakto sa pangangalo niya? Yes. Kinomdem ba yun? Hindi. Neither do I condemn thee, sabi ng Panginoon. Ano pa yun? Si Jason, ha? O ang ama ng Panginoon Jesus na kung saan siyang buhay natin ngayon, nagagawa rin natin yun eh. Diba, si Dennis, nakarumal-dumal yung ginawa niya, hindi lang niya masabi ngayon, pero mamaya may nag-report. Ang sasabihin ko lang kay Dennis, huwag mo lang ulitin yan. Ayan, huwag mo lang ulitin. At kung sasabihin niya, baka mamaya may chismis ka pa. Diba, masira pa yung church. Diba gano'n ang magulang? Yan ang ginagawa ko sa inyo eh. Lahat naman kayo may nagko-complain eh. Bakit? Satanas number 1 accuser eh. Accuser talaga si Satanas. Walang tigil ito. Kahit na hindi kayo nang re-rape, nagnanakaw, mabatay, lagi may accusation sa inyo. Yes. Tandaan yun. Destroy. Ay, mas marindi yung kay ko. Pareho lang yan eh. Kahit na nanilip ka lang, nag-rape ka, pareho yun lang. Yes lang. Naganad ka, ganito, ganyan, nagnasa ka, pareho lang yan. Pumatay ka na lahat. Lahat ng kasalanan meron ka na. So, wala yung death ni Cristo, burial niyo, gospel. Wala tayong patawad. Hindi tayo pwedeng mapatawad. So, yung judgmentalism, malisin na yun. Hindi dahil sa namamamorito tayo for your own safety at saka salvation. Tandaan nyo, ako yung laging tinitira ni Satanas ng araw pa. Tandaan nyo. Gagamitin lang kayo, o kaya si Adrian, o kaya kung sino yan. Pero kayo kuya talaga. Para lang Target eh. ba't ko na papayagan sa Satanas? O kayo, pagka may inang naturalesa at hindi nyo alam yung doctrine, kakalas talaga kayo. Kasi atulan nyo yung chairs na gawa ng Diyos kay Kristo, na para bang kayo yung Diyos, tayo yung creation, kayo yung Diyos. Hindi pwede yun. Tayo yung pumapanig sa Creator, kayo yung creation. Sila. Okay, sino yung tree of life tayo? Sino yung tree of death? Sila. Huwag kayong papanig doon sa tree of death. Yes. Na nag-claim na para bang kayo yung judge. Hindi sila yung judge. Hindi kayo yung judge, ako yung judge. Gets nyo? At sa ikabubuti nyo. Kasi yung mga atraso nyo, liba, guilty kayo lahat. Ako naman sumasalo. Yes, amen. Tama ba? Yes, kuya. Ako yung nagdurusa bago kayo. Dito lahat ng bagsak. Si Mago, dami rin pumupuna rito eh. Pero sino bang tinatamaan ako? Pero sino nagtatanggol? Si Lola. Kumain ka pa dyan, kumain ka pa. Bibigyan pa pang ni Lola. Bibigyan ka pa ng walong hamburger. Pizza. Ikaw, Kid, naabuso ka ba rito? Sabihin mo, Sino na nga abuso? ilang beses ka na kumain mula kanina? 10. O kita mo, wala pang merienda yun. Mamaya pa yung dinner. Ay nako, alam nyo dito, ito lagi kayong may utang, tandaan nyo. Alam nyo sabi ni Paul kay sa Roma, sabi niya, oh no one anything but love. Huwag daw tayo magkakautang maliban sa pag-ibig. Tandaan nyo, pag may kausap tayong kapatid, kahit hindi kapatid, ang utang lagi natin dyan, bayaran. Ano yun? Pag-ibig. Yun ang lagi yung bayaran. Yes. Mula umaga hanggang gabi. Utang natin lagi yun. So, show love. On Christmas Day.
pati Pasko ha. Araw-araw. Tsaka alisin na yung mga bitterness, mga masamang isip. Alisin mo na yung Mga bitterness. masamang ganito, mga pagnanasa. Bilalisin mo yung bill. Amen. 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 Na kayo. Enjoy natin ang Panginoon na presensya pati yung church. In Jesus name. Amen.